Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Salamat, Lord Jesus, sa panibagong umaga. Oh, hallelujah, Jesus. King of kings and Lord of lords. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Another day to serve you, Lord Jesus. Salamat po, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for a new day. Another day to serve. Yes, Lord Jesus. Thank you po sa panibagong umaga na kami ay nagising. Na kami ay muling namulat ang aming mga mata at muling nabigyan ng pagkakataon na sambahin ka, purihin ka. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon. Lord, salamat po. Tinataas ka namin, Panginoong Hesus. Ikaw lamang ang nararapat at walang iba. Ang ating thumbnail, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. In the name of Jesus, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are good at all times, Jesus, the King of kings and the Lord of lords. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. At tawagin na natin ang ating mga kasama upang sa ganun ay makapag-umpisa na tayo, mga ka-Team Jesus. Andito na ba ang lahat? Welcome, welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ayan, so tayo ay nandito ulit sa ating live. Welcome, welcome dito sa ating live. Ngayon ay January 20 ng umaga dito sa Houston, Texas. Diyan sa Pilipinas ay January 20 ng gabi. Ayan. So salamat sa Diyos. Ngayon ay freezing. Pero wala pang snow dahil hindi pa siya umulan. Thank you, Lord. Hindi masyadong malamig sa bahay dahil mayroong heater. Thank you, Jesus. So nagbabayad tayo ng gas para sa ating heater. At thank you, Lord, na hindi umulan. Pero bukas, mga ka-Team Jesus, ay
siguradong magkakaroon ng snow bukas dito sa Houston, sa all over Texas, magkaroon ng snow. I see ang mga daan, kaya work from home siguro tayo bukas, no? The Lord willing, kung ano ang plano ng Diyos. So hindi natin i-worry yung bukas, kundi ang ating tingnan ay ang present, dahil hindi pa natin alam ang bukas. Yan ay mystery. So dito tayo sa present, kung ano ang mayroon ngayon, yun ang ating pagyamanin, yun ang ating bigyang pansin, bigyan ng pagkakataon na magawa natin kung ano man ang kaya nating gawin sa araw na ito. O hallelujah, na hindi masayang, at ang Diyos ang mapurihan, mga ka-Team Jesus, at hindi ang tao. Okay? So, ayan. So, mag-umpisa na tayo. Welcome dito sa ating live. Facebook joiners, viewers, at YouTube viewers. God bless us all. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Tinataas ka namin, Lord. Kinikilala ka namin, Panginoong Jesucristo.
Ikaw ang Diyos na buhay at kami ay buong pusong naniniwala sa inyo. Maraming salamat po sa kaligtasang inyong inalay sa amin. Kaligtasan na hindi maaring ibigay ng kahit na sinong tao, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Salamat po. Sinasamba ka namin. We adore you. We worship you, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan kung ano ang nakasaan sa iyong mga salita. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon na kami ay makapagsilbi ulit sa inyo. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa inyo. Kaya mo pong baguhin ang aming mga sitwasyon. Kung kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan, Lord, tanggalin mo ang aming mga worries, ang aming fears, ang mga anxieties namin, Lord, kung anong mangyayari sa future, bukas, Father God. You are in control of everything in the name of your Son, Jesus Christ. Ayan, Lord, isinusuko namin sa inyo ang lahat. Remind us that we are not alone. We are not alone. You are with us. You said, I will be with you till the end of time. Patawarin mo kami kung kami man po ay nagkakamali o kami ay nakakalimot na hindi kami nag-iisa, kasama ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan ang iyong pangako sa mga salita, Lord. Hindi mo kami iiwanan. Biging kami man ay humaharap ngayon ng mga pagsubok na ang tindi. Mga pagsubok, mga storms, Lord, na ang tindi na parang lupaypay na kami, pagod na kami sa ganitong sitwasyon, Father God. But Lord Jesus, you are our God. You are our strength in our weaknesses. We acknowledge you, Father God, in the name of Jesus. Lord Jesus, you are our strength. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Renew our minds. Renew our hearts. Na ikaw po ang aming titingnan, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang aming kausapin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at hindi yung nandoon kami nakababad. Nakababad kami sa social media. Lord God, have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Father God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Father. Lead us today. Let your Holy Spirit lead us, Father, in the name of Jesus. We welcome the Holy Spirit in our midst. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Father God, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Holy Spirit, mag-usap na naman po kayo, kagaya ng ginawa niyong pangungusap sa amin noong nakaraang Sabado. Thank you for the rebuke. Dahil sa pamamagitan nun ay mas lalo kaming natututo sa mga salita at nababago namin ang aming mga buhay. Salamat sa iyong reminder. Salamat sa confirmation. Kung ano man po, kung tama man po ang aming ginawa, ay patuloy namin gagawin ito para sa kapurihan ng Diyos Ama. Dinideklara namin na ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. At Lord, dalhin mo po ang iyong live, Lord, ang iyong mensahe sa buong sulok ng daigdig. Nang sa ganun po, makilala ka ng sanlibutan na ikaw ang tunay na Diyos na tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoong Jesus. Hallelujah! Lahat ng ito ay aming binabalik, papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus na Jesus na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kapangyarihan na walang katumbas. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Yan, welcome ulit dito sa ating live at God bless sa ating lahat, sa inyong lahat na nandito, nag-abang sa ating live at nagjo-join sa ating live. The Lord will bless you, will richly bless you. At ano man ang inyong mga prayer request, I agree with the prayer request that this prayer request will come to pass in the name of Jesus in His perfect time. Okay, so balik tayo dito sa ating Bible. Nasa na ang inyong mga Biblia? Biblia. So, itong ating mga Biblia. So, noong nakaraang Sabado ay ang kaguluhan ng ating puso o ang puso ng tao ang binigyang pansin dito sa Romans 7 verses 14 to 25. At yun ang pinaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na dahil sa ating likas na pagiging makasalanan ay hindi natin kayang magbago dahil yung mga gusto nating gawin na mabuti ay hindi natin nagagawa. Ang ayaw nating gawin, yun ang ating nagagawa. Kaya yun ang ating likas na pagiging makasalanan. Kaya nga kailangan nating magbago sa pamamagitan ng kaligtasang tanging si Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay at walang iba. At diyan sa ating, nang nag-replay ako, kahapon ba yun? I think kahapon, ay ang ipinakita ng Panginoong Jesucristo sa akin, ng banal na Espiritu, ay ang reflection na ginawa ni Sis Erica. At sabi niya, ito, yan, bigyan mo ng love gift itong reflection ni Sis Erica. Ang ganda ng kanyang reflection, very detailed. At ito'y nagpapakita lamang na siya ay talagang buong pusong nakikinig at nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Nakita ng Holy Spirit
ang kanyang puso na puno ng pagpapakumbaba, pagsisisi sa kanyang sarili. Kaya sabi ng Holy Spirit, bigyan mo ng love gift. Kaya mayroon siyang love gift na 200 pesos. Hallelujah! Congratulations. Sis Erika, ikaw ang ipinakita ng Holy Spirit. Wala naman akong intention nang magbasa, nang makinig ako at tinignan ko sinong mga nandoon, ay pinakita ng Holy Spirit ang iyong personal reflection na very detailed at buong pusong pagpapakumbaba. Kaya tapat o kaya totoo sa puso mo ang iyong ginawa. Kaya the Lord is pleased with you. To God be the glory at ituloy mo sis. At sa sino pa man mga nandito na makakarinig, hindi dahil may love gift kayo, dahil yun ay random lamang, kundi dahil nakikita kayo ng Diyos sa inyong mga pagsisisi, sa inyong mga pagpapakumbaba. Ayan. So, to God be the glory. Hallelujah. So, ayan. Dito tayo sa, kaya, no? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Dahil tayo ay mayroong likas sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Kristo na gagabay sa atin sa araw-araw, ang banal na Espiritu na siyang mag-convict sa ating mga puso kung ano ang ating dapat gawin. Okay, so tapos na tayo sa Romans 7. So dito tayo, ngayon ay Lunes, January 20, 2025. Dito tayo sa Romans 8, verses 1 to 18. Yes, verses 1 to 18. Ang sabi dito, ang pamumuhay na ayon sa banal na Espiritu. Ang pamumuhay na ayon sa banal na Espiritu. Kasi ang pamumuhay na ayon sa ating likas na katawan, yun ay makasalanan. Kaya hindi tayo dapat doon mamuhay, kundi mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. O di kung mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu, understood yan na ang ating gagayahin, ang ating susundin ay ang fruit of the Spirit. So, ano ba yung mga sinasabi nating fruit of the Spirit? So, yung fruit of the Spirit natin, nandoon ang love, nandoon ang joy, nandoon ang peace, nandoon ang peace, nandoon ang gentleness, nandoon ang goodness, nandoon ang kindness, nandoon ang self-control. So, siyam ang fruit of the Spirit. Sa makatuwid, yun ang ating susundin. At kung nalaglag man ang ating fruit of the Spirit, di pulutin ulit at magpapakumbaba. Lord, nagkamali ako, Lord. Pasensya na po, hindi ako naging gentle. Kasi ang gentle words ay, nagpapakalma sa isang tao. Gaya sa amin ni Tito Brian, kagabi pagod na kami pareho. At sabi niya, sumisigaw, sabi niya, ayun yan. Ang sabi ko, ako rin, gumaganon din. So, hindi kami nagkasundo, o di ba? So ang sabi ng Holy Spirit, asa na ang iyong gentleness? kaya ako'y nanahimik na lang at sabi ko, I'm sorry Lord, dahil sa aking likas na pagiging makasalanan. I'm sorry at yun. Nagpapakumbaba ako at nag-mellow down ang boses kasi kailangan maging mahinahon, gentle. At dahil ako'y pagod, hindi na ako kumain ng hapunan, pagod ako kasi ang mga tanim doon sa Brindisi, ang mga roses, mga ganyan, sayang yung effort natin, sayang yung gastos natin kung sila ay ma-freeze dahil sa snow bukas o mag-umpisa mamayang gabi. So, bumili pa kami ng mga lagyan na yung mga trapal, mga ganon, lagyan pa ng mga kumot.
at ilagay ang trapal para hindi sila ma-freeze, ma-preserve sila ang mga tanim. So, nakakapagod yun at naglinis pa, naghakot pa, kaya nakakapagod. But maaga akong natulog. Alas 8 ay ako'y tulog na. So, hanggang na ako'y nagising, pagising ko, Lord, hindi ba ako makabangon? No? Dahil sa pagod. But God is good. The Lord renewed my strength. Ang demonyo magsabi, ay pagod ka man. Huwag ka munang gumising. Ang sarap ng hindi muna gumising ng maaga. Holiday ngayon Martin Luther's Day. At ngayon ang inauguration ni President Trump. Kaya ipagdasal din natin si President Trump. So, huwag ka munang bumangon. Kasi ano naman ngayon holiday naman ngayon Huwag ka munang bumangon. Ganyan-ganyan. No. Yun ang gusto ng demonyo na hindi ako makapag-live at makapag-share sa Word of God. Sabi ko, I rebuke my weakness, no? Yung kahinaan ng katawan ko. I rebuke it in the name of Jesus. Kaya ako ay bumangon, no? Late akong nakabangon dahil ang aking katawan talaga ay pagod, no? But I am victorious in the name of Jesus dahil nakapag-live pa rin ako ngayon. Hallelujah! Fresh from the bed. Thank you, Jesus. Ganyan, no, mga ka-Team Jesus. Hindi natin hayaan na ang ating likas na katawan ang siyang mananaig, kundi i-rebuke natin yung ating likas na makasalanan at bumangon tayo at sundin natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. So dito tayo sa pamumuhay na ayon sa banal na Espiritu. Dito tayo sa 1. Romans 8 verses 1 to 17. I think 17. Yes, 17. Pamumuhay na ayon sa banal na Espiritu. Kaya ngayon, hindi nakakatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo na kay Kristo Jesus. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. So, pinalaya na tayo sa ating kasalanan, mga ka-Team Jesus. So, huwag na tayong mamuhay doon sa kasalanan. Dito tayo sa 3. Yan, 2 yun, no? Sa 3. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. So, ang batas ay hindi nakakapagligtas sa atin, nakakapagwalang sala sa ating mga kasalanan dahil ito'y mahina. So, balit sa pamamagitan ng John 3:16, ang pagpadala ng Diyos Ama ng kanyang anak at naging bilang isang tao, yun ang nagpapaligtas sa ating mga kasalanan. Bilang handog niya, offering niya kasi si Panginoong Hesus. Kaya nga, gift. What is your gift? Ano ang iyong handog? So, pag sinabi natin gift, huwag kang mamili. Halimbawa, birthday mo. Dito, halimbawa, sa Amerika. No? Pag birthday nila, magsinasabi sila, please, instead of things, give your gift, cash gift. We want cash gift. Pag may wedding, we want cash gift. Kaya nga, gift ibig sabihin nun, bakit mag-demand ka kung anong ibibigay sa iyo ng tao? Kaya nga, gift, handog, ibig sabihin nun, it is from the heart, either cash, either things, or whatever. Gift yan that is voluntary. So yung iba, pag pag humihingi ng gift, gusto ko ang ganyan, ikaw ang humihingi, gift nga yan. Ibig sabihin nun, handog, voluntary. Maghintay ka kung bibigyan ka. Kung hindi ka bibigyan, walang anong gagawin mo. Magdidemand ka, nakakahiya ka. Yan handog ng Diyos si Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito na tayo sa
4. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Ayan. So, ginawa ng Diyos yung kanyang handog para hindi na tayo mamuhay ayon sa ating pagiging makasalanan. No? Ipatupad ang kautusan, matupad natin ito sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Dito tayo sa 5, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip, kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Selfish tayo kung ang ating makasalanang buhay ang ating susundin, ang likas nating makasalanan, walang ibang iniisip. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang mga makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. So yun ang pagkakaiba. Kung tayo ay namuhay sa ating sarili, sa makasalanan nating buhay, pagkatao, ang iniisip natin tayo, ako. Pero kapag tayo ay namuhay na bagong buhay tayo, born again Christian tayo, hindi lang through confession, kundi through our actions, yan. Ang ating iniisip na dito, ang nais ng banal na Espiritu. Kaya nga, Holy Spirit, what do you want to do? What do you want me to do? Holy Spirit, gabayan mo ako. Holy Spirit, anong gusto mo? Ang palagi nating binabanggit ay ang Holy Spirit, guide me that I can give glory to God Almighty. Ganyan. Hindi yung ang ating gusto, ang ating sarili masusunod. Okay? Ayan, dito tayo sa 6. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya sundin natin ang nais ng banal na Espiritu para tayo ay magkaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. So kapayapaan, hindi maging anxious ang ating mga puso, hindi magiging full of fear, full of mga pride, mga ganyan, no? Hindi ka lang ipinuri ng tao, na anxious ka na, o kaya na depressed ka na, whatever. Kawawa naman ang mga kaluluwang yan, walang kapayapaan. Ang akala nila, ang mga pagpupuri para sa kanila. No! Mga hangal, foolish, at mga hangol sa mga pagdaig sa tao, hindi yan sa Diyos because the glory belongs to God Almighty alone. At tayong lahat, we are bound servants, na ibig sabihin nun tayo ay mga alipin, no? Mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo at siya dapat ang nasusunod sa mga buhay natin at ang parangalan ay siya lamang at hindi ang ating mga sarili. Okay, so dito na tayo sa 7. Kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Tandaan ninyo ang 6 at ang 7. Kapag tayo ay namumuhay sa banal na Espiritu, ang magiging bunga nito ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Sabi sa 7, kalaban ng Diyos ang mga taong namumuhay, no? Ayon sa kanilang kasalanan. So we become enemies of God. Sino mang sumusunod sa nais na makasalanan niyang pagkatao, dahil ayaw niya, so ayaw niyang sundin ang kautusan ng Diyos, we become an enemy of God. Nako, mag-ingat tayo. Pag tayo naging enemy ng Diyos na, wala na. Tapos na tayo pag tayo naging kaaway ng Diyos.
Okay, number 8. Verse 8. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Oh. So ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, the Lord will not be pleased. Hindi kalulugdan. 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. So kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, pero hindi na tayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Kung wala ang Espiritu ni Panginoong si Kristo sa atin, we are not of Christ. Number 9. Number 10, verse 10. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumubuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. So dahil nga man tayo, mortal man tayo, so kasi nandito na si Kristo sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang kamatayan. Magiging immortal na tayo ng dahil kay Kristo. Kaya nga, buhay na walang hanggan, that's eternal life in Christ Jesus. Okay? Dito tayo sa 11. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang nagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. 12. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. 13. Sapagkat mamamatay tayo kapag mamumuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So kapag tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinatanggap ninyo ay hindi kayo inaalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. So kung nandito na sa atin ang banal na Espiritu, hindi tayo naging alipin upang matakot. Pag tayo ay nasa Diyos, we do not have fear dahil tayo ay mga anak na ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. So dahil sa banal na Espiritu, binigyan na tayo ng karapatan ng Diyos Ama na tawagin siyang Ama. Ama. No? God the Father. Father God o Diyos Ama. Makagawa na tayo, makapagbigkas na tayo niyan sapagkat tayo ay kasama na natin ang banal na Espiritu. Nasa atin ang banal na Espiritu. 16. Ang banal na Espiritu, ang ating Espiritu, ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu, okay, parihong nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. 17. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos na kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon,
darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Hallelujah! So, wag niyang kalimutan ang Romans 8:17. Sabi dito sa Romans 8:17, at bilang mga anak, sa 16 ang banal na espiritu, no? Dahil ang banal na espiritu, at ang ating espiritu ay parehong magpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, mga ka-Team Jesus, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos Ama. Anong sabi? Tayo ay magmamana. We will inherit the riches through Christ Jesus. Ang mga riches ng ating Diyos Ama, ma-inherit natin kung kagaya tayo kay Kristo, na tayo ay naghihintay o kagaya kay Kristo noon, darating na magtitiis tayo sa ating mga sitwasyon, magpapatuloy tayo sa pagsilbi sa ating Panginoong Kristo, magpapatuloy tayo sa pagpupuri sa Kanya, pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Darating din ang panahon na tayo rin ay makakatanggap ng ating mga pagpapala kagaya ng ginawa ng Diyos Ama kay Panginoong Kristo. Hallelujah. Holy Spirit, salamat po sa mga salita. Mangusap po kayo at sa ganun matuto kami sa mga salita. In the name of Jesus. Amen. Ayan. So, makikita natin mga ka-Team Jesus ko ang opposite, no, yung contradiction dito sa Romans 7 verses 14 at Romans 8 verses 1 to 17. Yung contradiction kung ang ating sinusunod ay ang ating makasalanang buhay, at kung ang ating susundin ay ang banal na espiritu. So dito sa makasalanang katawan natin, ang gusto nating gawing mabuti, yun ang hindi natin nagagawa, kundi yung kung ano ang likas nating kasamaan, yun ang nagagawa. Samantalang dito, kung tayo ay na kay Kristo na at ang banal na espiritu ang gumagabay sa atin, ang magiging bunga nito ay ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Pero ang bunga ng pagsunod natin sa ating likas na kasalanan ay ang kamatayan. So, isa lang ang pwede nating piliin. Ano ang gusto natin? Ang manatili na sundin ang ating likas na katawang makasalanan? At na ang magiging bunga nito ay ang kamatayan? O ang pigilan natin itong ating likas na makasalanang katawan, at ang sundin natin ay ang banal na espiritu, nang sa ganoon tayo ay magkaroon ng mapayapang buhay, walang gulo, walang away, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So nasa sa atin yun kung anong pipiliin natin at kung sundin natin ang pangako ni Panginoong Hesukristo. Ang pangako dito na dahil tayo ay kaisa na, ang ating espiritu at ang espiritu ng banal na espiritu ay siyang magpapatunay na tayo ay sa Diyos na. No? So hindi na mag-contradict yung sinasabi doon sa likas na kasalanang katawan na kung ano yung gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Ang mabuti ay hindi ko nagagawa. Ang masama yun ang nagagawa ko. Pag tayo ay nasa banal na espiritu na, ang ating espiritu at ang banal na espiritu ay magkasundo na. So wala na yung kung ano yung mabuti, kung gusto kong gawing mabuti, hindi yun nagawa. Ang nagawa kong kasalanan. No, wala na yun. Kung kasama na natin ang banal na espiritu at we surrender our spirit in the Spirit of God, wala nang contradiction. Wala nang ano yung ang opposite, no, wala na. Bakit? Kung ano ang kautosang sinasabi ng banal na espiritu dito sa salita ng Diyos, ang ating spirit ay sumasang-ayon. No contradictions. No negativity, wala nang, hindi siya nagkokontra, kundi sumusunod ang ating espiritu sa kalooban ng banal na espiritu. Pag sinabi niyang huminahon ka,
Hindi na wala nang rason. Nay, huminahon! Hindi ako pwedeng huminahon. Ganun, wala. Pag sinabi ng Holy Spirit, yung conviction ng Holy Spirit sa puso mo, magpakumbaba ka. Bakit ako magpapakumbaba? Kung ang likas nating pagiging makasalanan ang ating susundin, bakit ako magpapakumbaba? Wala akong nagawang kasalanan. Ganito, ganyan. Pero pag ang banal na Espiritu ang ating susundin, pag sinabi ng banal na Espiritu, magpapakumbaba ka at humingi ka ng kapatawaran. Ang ating Espiritu ay sumusunod. Walang contradictions. Sumusunod. Yes, Lord, patawarin mo po ako. Ako'y nagkamali. Kaya, ang nangyayari, dahil ang ating Espiritu at ang banal na Espiritu ay magkasundo, ang kinalalabasan niyan ay kapayapaan. Kasaganaan, no? Tahimik ang buhay, hindi magulo. Walang away, nandoon ang kapayapaan ng Diyos. Bakit? Ang pinananaig natin ay hindi ang sarili nating likas na kasalanan, kundi ang banal na Espiritu, ang ating sinusunod. Yes, Lord, let your will be done. Yun. Ang kaibahan, mga ka-Team Jesus. Makikita natin yan sa araw-araw na pamumuhay natin. Makikita natin yan, mauobserbahan natin yan, kung ang banal na Espiritu ba ang ating pinaiimbabaw sa ating mga buhay o kung ang ating sariling laman, our flesh, ang ating laman na makasalanan ba ang pinaimbabaw natin? Kaya nananatili yung pride, nananatili yung ganyan, nananatili yung ganun sa halip na magpapakumbaba at humingi ng kasalanan. Nagkamali ako sa aking desisyon, nagkamali ako sapagkat ginawa ko ito, nagiging impulsive ako, nagiging agresibo ako sa halip na hindi dapat kong gawin yun. Yun ang ginawa ko, kaya nagkamali ako. Sa halip na magsisi tayo, sa halip na tanggapin natin na tayo'y nagkamali, mas pinapaboran pa natin yung ating likas na makasalanan na katawan kaysa sa diretsong magpapakumbaba, humingi ng kapatawaran. I'm sorry, nagkamali ako. Hindi ko yun dapat ginawa. Dapat ay pinigilan ko yung aking bibig. Dapat ay huminahon lang ako. Dapat ay manahimik lang muna ako at hingin ang gabay ng banal na Espiritu. Wala Nagiging agresibo tayo at yun ang nagdulot ng confusion. Yun ang nagdudulot ng kaguluhan sa ating pamilya, sa relasyon natin sa mag-asawa, sa relasyon natin sa ating mga anak, sa mga kapatid natin, mga kapitbahay. Dahil sa halip na maipakita natin sa kanila na tayo ay may Kristo, na ang banal na Espiritu ang nandito sa mga puso natin at yun ang ating sinusunod, mas pinapaboran, mas sinusunod natin ang ating likas na katawang makasalanan. Kaya nga, kung ganyan ang demonyo, i-rebuke agad natin yan. I rebuke you, the spirit of pride. In the name of Jesus, I push you back to hell. I release the spirit of humility. Dahil alam natin na ang pride ay hindi sa Diyos. O anong sabi dito? Magiging enemy tayo ng Diyos. O anong sabi dito yun sa 7, no? Kalaban ng Diyos sa Romans 8 verse 7. Kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Tayo ay naging enemy ng Diyos. At tandaan natin, mga ka-Team Jesus, wala tayong magawa kung ang enemy ay, kung nagiging enemy tayo, kaaway tayo ng Diyos. Sino tayo na makikipag-away sa Diyos? Tayo ay likha lamang niya. So magkabalingtong-balingtong ang mga buhay natin kung tayo ay maging kaaway ng Diyos. Sapagkat tayo ay likha lamang niya, wala tayong pwedeng ipagmayabang. Wala tayong pwedeng ipagmayabang.
tayo dapat, bilang mga Kristiyano, tayo dapat ang magdadala ng ilaw sa mundong madilim. Tayo dapat ang mag-uumpisa sa kapayapaan. Kaya nga kami, nung hindi kami magkasundo ni Tito Brian kagabi, nagda-drive siya, ganyan. Because magsasabi siya ng ganyan. Ay, ako nagpapakumbaba la ako, huminahon ako, hindi na ako nagsalita. I'm sorry. I supposed not to say it. O di tapos, magkasundo ulit kami. Nag-usap-usap na naman kami, ganito, ganyan. Ganyan lang kasimple. Pero kapag ang ating pinanatili sa buhay natin ay ang pride at ang likas na makasalanang katawan natin, kaya hindi kayo magkasundo buong gabi, buong araw, walang usapan, ang gulo, tahimik kayo, mayroon kayong tinatawag na Cold War. Pero kapag nasa atin ang banal na Espiritu, tinatanggap natin yung ating kasalanan. May sabihin mo man, bakit ako nagkasala? Bakit ako ang maghihingi ng sorry? Pag ang Holy Spirit ang nagbigay ng conviction sa'yo, kahit sabihin man ng makasalanang katawan mo na, hindi naman ako ang gumawa ng kasalanan, siya naman ang naunang sumigaw, ganito, ganyan. Kaya, alin ang susundin mo? Ang conviction ng Holy Spirit na magpapakumbaba ka at humingi ng sorry? O ang iyong likas na katawan na nagbibigay rason na hindi ka nagkamali, na hindi mo yung kasalanan? Sa ako, dahil ako ay may Kristo na at pinatay ko na ang sarili kong, ang kasalanan kong ang katawan kong makasalanan, kaya hindi ko na yon pakikinggan ang sinasabi ng demonyo na hindi naman ako nagkasala, ganito, hindi ako ang nagkasala. Kundi, ang pakikinggan ko ay ang conviction ng Holy Spirit. Nagkamali ka, magpakumbaba ka. Yes, Lord, forgive me po. I'm sorry, nagkamali ako. Sino ngayon ang napurihan? Sino ngayon ang nalulugod? Who is pleased? Sabi dito, kinalulugdan ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya, so kinalulugdan. So, the Lord will please us, will be pleased with us kung ang ating sinusunod ay ang banal na Espiritu at hindi yung ating makamundong katawan. Kaya sabihin man ng iba, ay, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagpakumbaba? Bakit na ganyan ka? Hindi naman ikaw nagkasala. No! Hindi sila ang dapat na sundin natin, kundi ang sundin natin ay ang sinasabi ng banal na Espiritu. Ano sinabi ng banal na Espiritu? Magpakumbaba ako, kaya yun ang sinunod ko. Hindi ikaw, hindi sino pa man ang pwedeng magsabi sa akin na itong gawin ko. No. Ano ang sinasabi ng banal na Espiritu? Yun ang aking susundin. Nasa sa inyo na yan? Kung sabihin nyo, yun kasi ang sinasabi ng iba Yun kasi ang sinasabi ng nanay ko. Yun kasi ang sinasabi ng tatay ko. Yun kasi sinasabi ni Tita Bets. Yun kasi, no! Hindi kung sino ang nagsasabi. Ano ang conviction ng Holy Spirit sa'yo? Ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa salita ng Diyos? Yun, anong sinasabi dito sa salita ng Diyos? Yun ang ating susundin at hindi kung sino-sino lang. Ayong sinasabi ni Tita Bits yun sa aming Bible study. No! Hindi ako ang nagsasabi dito sa ating Bible study. Ang banal na Espiritu ang nagsasabi sa atin sapagkat ako ay boses lamang. Nung tayo mag-umpisa sa Bible study, kinikilala natin ang presensya ng banal na Espiritu. Kinikilala natin ang presensya ng banal na Espiritu. Na siya ang mangusap, siya ang magsalita. Kaya, anuman ang ating naririnig ngayon sa ating Bible study, anuman ang mga mensaheng nakarating
sa mga isipan at mga puso natin, hindi yun nanggagaling kay Tita Bets. Yun ay nanggagaling sa banal na Espiritu, sapagkat si Tita Bets ay boses lamang ng banal na Espiritu at ako ay bound servant, alipin ng Panginoong Hesukristo na sumusunod lamang sa kanyang kalooban sa buhay ko. Oh, hallelujah. So tandaan natin yun mga ka-Team Jesus. Ang pangako ng Diyos Ama. Kung tayo ay namumuhay sa presensya ng banal na Espiritu at tayo ay kaisa na kay Kristo, kagaya rin ni Kristo na nagtitiis, no? Nagtitiis siya doon sa hirap na dinaranas niya. Pero pagkatapos noon, siya ay binigyan ng reward. So, na-inherit ni Panginoong Jesucristo bilang tao ang pagiging Diyos ng kanyang amang nasa langit. At tayo rin ay maka-inherit o magmamana tayo sa anumang minana ng ating Panginoong Jesucristo ang mga pagpapala na heavenly riches dahil sa ating pagkakaisa kay Panginoong Jesucristo. At ang ama ni Panginoong Jesucristo, yung sinasabi niya, Father. So tayo ngayon ay mayroon na rin karapatan na tawagin ang ama ni Panginoong Jesucristo na Ama, dahil tayo ay kaisa na ni Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Yan ay napakagandang pangako ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa na sa akala natin ang buhay ay ang hirap, ang buhay ay kung ganito ba ang mga Kristiyano, bakit ganito kahirap ang buhay ng mga Kristiyano? Kagaya ni Panginoong Jesucristo, naghirap siya dito sa mundo. Nabuhay siya ng karaniwang tao, pwede naman niyang i-magic o kaya sa kanyang mga milagro, pwede niyang gawing palasyo ang buhay, angkat-angkat ang tinitirhan niya, ang mga pagkain niya at lahat, pero hindi niya ginawa yun. Kasi siya ay nagpapakumbaba at sumunod sa kalooban ng banal na Espiritu na yun ang kanyang katawagan bilang tao. At nagtagumpay siya. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya nga, death, where is your sting? Nasaan ang kamandag ng kamatayan? Ang kamatayan ay sa demonyo yon dahil sa ating likas na makasalanang katawan. Subalit, ito ay napagtagumpayan ni Panginoong Hesukristo. We have victory in Christ Jesus. So, anumang mga pagtitiis, anumang mga hirap ang ating nararanasan, mayroon tayong victory, mayroon tayong katagumpayan because Jesus Christ is a victor. Nagtagumpay si Panginoong Hesus sa laban sa kamatayan. Nagapi niya ang demonyo. Hindi siya nanatiling patay. Si Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay pagkatapos na siya ay namatay o pinatay ng tao. Kaya tayo rin ay magtatagumpay. Kaya lang, kailangan nating dumana sa proseso ng pagtitiis, kagaya kay Panginoong Jesucristo. Kaya tayo man ay nahihirapan sa ating mga sitwasyon, pagod na tayo, ganyan tayo. Let us go back kay Panginoong Jesucristo. Huwag tayong tumingin sa tao. Go back to Christ. Jesus is the author and the finisher of our faith. Balik tayo kay Panginoong Jesucristo. Siya ang magbibigay ng ating kalakasan. I can do all things through Christ who strengthens me. See? Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong revelation sa araw na ito. Salamat po. At muli kaming natuto sa iyong mga salita. Glory to God. Glory to God. Holy Spirit, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat at kami na naman ay natuto sa mga salita ni Panginoong Jesucristo. Salamat, Holy Spirit, sa pagbukas mo sa aming mga isipan, sa pagbukas mo ng aming mga puso. Andito kami nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Sinusuko namin ang aming likas na katawang makasalanan.
Gusto naming sumunod sa iyo, Banal na Espiritu. Dinideklara namin na wala ng kapangyarihan ang aming katawang makasalanan. At kami ay nakay Kristo na. At ang tanging susundin namin ay ang kalooban ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord. Jesus, napakabuti mo po. Hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa. Salamat sa iyong mga pangako. Diyos Ama, maraming salamat sa karapatang ibinigay niyo sa amin bilang kami, yung mga anak, na matatawag ka na naming Ama. Thank you. Thank you. Thank you sa karapatan na iyong ibinigay sa amin bilang iyong mga anak. At kagaya kay Panginoong Kristo, bigyan mo kami ng fruit of the Spirit upang mapagtagumpayan namin ang anumang aming mga pagsubok sa buhay. Na ikaw lamang ang aming lakas, Panginoong Kristo. Gabayan mo kami, Banal na Espiritu, upang mapagtagumpayan namin ang anumang mga hirap, anumang mga pagtitiis. Kagaya kay Panginoong Kristo, dinideklara namin na kami ay magtatagumpay din sa aming mga kinakaharap na sitwasyon. Dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay matagumpay. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa. At hayaan mo ang iyong kapayapaan at ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig umaapaw ang aming mararanasan sa bawat araw na kami ay tumitingala sa iyo, Panginoong Kristo. Ang simula at katapusan ng aming mga pananampalataya. Oh, hallelujah. Glory to God alone, Father, in the name of Jesus. Amen! Yahoo! Thank you, Jesus! Thank you, Father God. Hallelujah. God bless everyone. So, kayo ba ay na-review o kayo ay na-confirm na tama ang inyong mga ginawa? Well, kung kayo man ay na-review, magbago, magpakumbaba at baguhin ang mga buhay. Kung kayo man ay na-confirm, so ipagpatuloy ang pagsunod sa kalooban ng Banal na Espiritu. Hanggang sa muli, God bless everyone, and Jesus loves us. Bye-bye.